Okay, so, Okay. okay. Wait lang po, Pastor, ha? Oops. Yan. Yan. Nagre-record na. Apa, apa. I-mute lang muna kita, Pastor. Okay, no problem. Okay, paano ba yun? Wait lang, ha? Okay. Okay na. Sige po. So, good morning everyone. Ayan po. Ano natin? Highlight ko lang, spotlight pala, sorry. So, good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa office, no? Hindi tayo hindi lang na-advance natin ng na ma-inform yung ating mga members or leaders po, no, dito sa training po natin na to. Pero may mga members ngayon na dito ngayon sa office. So, sa lahat po ng ating members ngayon na nanonood po ng ating pong training ngayon, gusto ko po kayong i-welcome, no? So, yung training natin, ginagawa po natin to para po sa ating mga members, of course, no? Para to sa mga members talaga. So, kung kayo po ay hindi pa member, na po, kayo po ay welcome dito po sa ating Socialite, no? Sa ating business dito, sa ating gold business sa Socialite Gold Gen. So, welcome po ang bawat isa sa atin, no? Pasa pa ninyo, baka meron pa kayong ma-invite na iba pong mga partners natin, especially yung ating pong mga members na, okay? Kasi doon po naka-design yung ating training ngayong gabi po na ito. So every Monday po ang training po natin, 7 p.m. po yan. So I suggest yan pong ating link, no, na kung saan tayo nag-join ngayon, yan po na yung ating permanent po, no, na link. So every Monday po online tayo po ay merong training. Same link po yan. So hindi po nababago yan. Okay? So expect nyo na, basta every Monday, meron tayong training. Inform nyo na lahat ng inyo pong mga members every Monday. Okay? So, mag-share screen lang po ako. Ito po ay isa sa favorite ko po, no? Very basic po itong training po na ito, pero kung mai-apply po ng bawat isa po sa atin, habang ginagawa po nila yung ating pong negosyo, napakalaking tulong po nito. Okay? Napakalaking tulong. And matagal na po itong tinitrain, no? Ito po yung isa sa reason, isa sa training po na ginagamit po ng ating pong mga leaders na talagang nagkaroon po ng malaking resulta na po sa network marketing. Itong training po na ito. Okay? So, kaya po, mas maganda na atin po itong i-take note, no? Para pwede nating mai-apply while doing po yung ating pong business habang ginagawa natin yung negosyo natin. Okay? So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Sir Jojo. Ako po ang inyo pong speaker ngayong gabi po na ito. And I hope, no, na meron tayong matutunan po sa ating pong training po ngayon. So, pasensya na, medyo malakas yung tawanan nila dun sa labas. At least good vibes, di ba? Na po, may mga tawanan dun sa labas. Nandito kasi yung ilan sa mga members po natin. Actually, kay under din po ni Sir Bernie po yan. Okay. So, ang title po natin ay The Five Fingers of Network Marketing. Okay, five fingers daw po. So, ito yung, di ba? Pag sinabing five fingers, mas effective, mas nagagamit po yung ating kamay kapag tayo po ay kumpleto yung kamay natin, no? So, naalala ko tuloy nung high school, meron kakilala, yung kamay niya, yung isang kamay niya, anim yung daliri. Mas matindi po yun, di ba po? Pero yung normal ay five fingers po talaga. Okay? So, ito po yung ating pag-aaralan, the five fingers of network marketing. Okay. So, part ng ating introduction, sabi dito, your hand works because every finger has a role. Meron daw tong gamit, no? Yung every fingers po natin na to, meron tong gamit or meron siyang purpose bakit lima yan. Okay? Bakit siya lima? So, meron pong dahilan yan. Now, ang sabi dito, in network marketing, your business works the same way. Kung kaano kahalaga yung limang fingers na ito sa kamay po natin, ganun din po, no, kahalaga yung pag-aaralan po natin ngayon, yung training natin ngayong gabi, na po sa ating pong negosyo sa network marketing or sa ating pong socialite business. Now, sabi dyan, remove one finger and the hand becomes weak. Sino po dito ang naka-experience na yung isang part ng daliri niya may sugat? Na po? O kaya yung hililiit mo may sugat. O kaya itong sa middle finger mo may sugat. O kaya yung hinlalaki mo may sugat. Kahit yung hintuturo po may sugat o kaya yung ating ring finger na to may sugat. Isa lang dyan ang may sugat
parang disable yung buong kamay mo. Tama po ba? Na-experience ko po yan. Lalo po, kunyari, napukpok mo ng martilyo, naipit sa, o kaya nahiwa mo yung, ano, habang naghihiwa ka sa kusina, biglang nahiwa mo yung isang daliri mo. Tingnan niyo po, kahit maligo, humawak ng sabon, napakahirap. Tama po ba? So, ang sabi dito, kapag isa lang ang mawala po dito, nako, magiging weak daw po yung ating pong kamay na ito. Same with sa ating pong pagne-network. Okay? Habang ginagawa po natin yung ating business sa Socialite Gold Gen, na po, ay maapektuhan po, isa lang ang mawala dito sa 5 fingers of network marketing na pag-aaralan po natin ngayon. Okay? So, ano yung pinaka-core principle ng training natin? Number 1, simplicity plus consistency equals duplication. Bakit po? The more na komplikado yung sistema na ginagawa natin at hindi simple, at ikaw lang yung kayang gumawa, no, nung sistema na yon, hindi ka maduduplicate. Na po? Napansin niyo po ba na marami po na magagaling naman na leader, pero still, hindi siya kayang gayahin nung kanya pong mga downlines. Bakit po? Yung sistema na ginagawa niya, siya lang yung kayang gumawa. So the more na simple, okay? Kaya sabi dyan, simplicity plus consistency. Ibig sabihin, duplicable, mas madaling gawin at kayang gawin ng lahat, na po, na sistema, na po, plus tuloy-tuloy na ginagawa yung sistema na yon, na simpleng sistema na yon, mas mabilis po equals duplication. Hindi lang ikaw yung magaling, pati yung mga downlines mo, gumagaling din po. Okay, gumagaling din. Ibig sabihin, kayang-kaya po nilang gawin yung ating pong negosyo. Kaya sabi dyan ni Eric Worre, sabi ito ni Eric Worre, sabi dito, network marketing is not about selling products. It's about building people who build the business. Ano po ba yung pinagkaiba ng direct selling at saka ng network marketing? Meron pong malaking pinagkaiba. Maraming tao, na po, yes, part po ng ating sistema, yung tinatawag natin na direct selling, part po yan, na po, na kailangan talaga, na po, mag-move yung product, which is, yan po ay isa sa secret, no? Kasi part yan ng ating marketing plan, na once na nag-move yung product, na po, nagbe-benefit yung buong organization. So, normal po yun. Pero, tayo kasi, ang pinagkaiba natin, sa direct selling, ang direct selling kasi, sarili mong effort. Magaling ka talaga kailangan. Na po? Kailangan lahat ng effort mo, ibuhos mo. Okay? Pero pag sinabi po natin na network marketing, mas hybrid po siya. Mas maano po siya, mas tawag ito, ano, alam mo yung parang mas lamang po siya. Okay? Mas lamang siya. Hindi lang yung self-effort, kundi, ang sabi dyan, hindi lang siya benta-benta. It's not about selling products. It's about building people who build the business. Okay? So, kailangan nating i-build yung mga tao na yan. Na po, yung mga tao natin, sabi nga, quantity over quality. Kasi kahit gaano kadami yung organization, pero isa lang yung magaling. O let's say, kunyari may 10,000 members ka. Yung 10,000 na members na yun, ikaw lang marunong mag-present. Paano yun? Ano mangyayari sa business natin? Mawawala din. Okay? So, dapat, i-build natin yung mga tao. Matuto silang magsalita sa harapan. Matuto sila na i-share yung business. So, which is part din po yan ng ating pong academy, no? Na gagawin natin. Yung sistema ng training po natin. Kaya maganda, ini-encourage natin yung ating mga downlines after mag-member, mas maganda, maka-attend po sila ng mga ganitong presentation po. Okay? So, I suggest every Monday po yan, na po, dapat yung ating pong mga members maka-attend po sila. Maganda po dito, i-maximize po natin yung online na training kagaya po nito. Kahit nasa bahay lang sila, pwede na po silang umattend ng ating pong mga training. So, ano bang meron sa network marketing? Hindi lang po ito benta-benta ng product. Yes, part po yan ng business, pero ang goal natin ay mag-build ng mga tao who build the business. Okay? Kailangan nating ma-duplicate tayo. The way kung paano tayo magsalita, the way kung paano tayo mag-explain, ma-duplicate natin yan sa buong organization po natin. Na habang dumadami yung numbers natin sa group, dumadami din yung nagpe-present. Dumadami din yung mga nag-share.
dumadami din yung mga nagtitraining. So, yun po ang network marketing. Hindi lang po siya benta-benta. Okay? So, part lang yan. Now, first, ano muna tayo? First finger. Ang first finger po natin, finger number 1, ay yung tinatawag natin na hinlalaki or thumb. Okay? So, ano po yung meaning ng thumb? Your why. Okay? Ano ba yung reason natin? Kagaya ni Pastor, ang ganda nung kanyang why. Tapos, sabi nila, gusto ko magtayo kami ng ministry po sa kanila, which is good. Ang goal niya, makapag-ipon, na po, makaipon ng pera, pambili ng church. So, yun yung why na po ni Pastor. So, depende kung ano yung why natin. Iba-iba tayo ng why. Iba-iba yung reason natin bakit natin ginagawa tong business. Hindi lang para kumita ng pera. Meron tayong motivation na every time na meron tayong mga rejection na na-experience, meron tayong na-experience po na mga, yung tawag dito, yung mga nagtatawa sa atin, nire-reject tayo, hindi naniniwala sa atin, o kaya yung mga challenges na na-experience po natin habang ginagawa po yung business, ang magmo-motivate sa atin walang iba kundi yung ating thumb, which is ano to? Why? Your why. Yung reason mo bakit mo siya ginagawa. Okay? Yun po ang pinaka dapat malaman natin. So, iba-iba tayo ng reason. So, maaring ang reason po ninyo, gusto ko mag-create ng legacy. O kaya, ang reason ko kasi yung mga anak ko lumalaki na. Ang gusto ko sa mga anak ko, mabigyan ko ng magandang future. Tama? Mapaaral ko yung mga anak ko. Or mayroon akong maiwan sa kanila na legacy. O kaya yung iba naman, ang kanilang motivation o yung kanila pong why or reason, yung thumb nila, yung pinaka-why nila or pinaka-foundation, na po, pinaka-reason bakit nila ginagawa tong business, pwedeng sabihin nila, okay, ang motivation ko yung anak ko, yung motivation ko yung asawa ko, yung motivation ko yung parents ko habang buhay sila. Gusto ko mapa-experience sa kanila na mabigyan sila ng magandang buhay. Pwedeng ganon. So marami tayong reason. So number 1, dapat malaman natin kung ano ba talaga yung dahilan. Bakit ginagawa mo tong business na to? Kasi ang negosyo natin, more than part-time po ito. Ang binibuild natin dito, dapat mas malalim yung rason mo kung bakit mo ginagawa yung business, mas maganda. Okay? The more na mas malalim ang dahilan mo, na po, isipin mo yung reason mo. The more na habang iniisip mo yung dahilan mo or yung why mo, yung reason bakit mo ginagawa tong business na to, the more na mas emotional ka, the more na mas naiiyak ka at nanggigigil ka, mas maganda. Hindi, wala pong tumagal na po sa network marketing sa habang ginagawa tong business na to na mababaw yung kanilang why, yung kanilang reason. Kasi kapag mababa yung reason mo bakit mo to ginagawa yung business na to, ang mangyayari po, na po, mabilis kang mag-quit. Pag naka-experience ka ng rejection, ayaw ko na. Para nagiging balat sibuyas tayo. Tama po ba? Pero kung gagawin mo tong business na to at malalim na malilalim yung foundation mo, okay? Mas malalim yung reason mo, bakit mo ginagawa tong negosyo na to? Opo, dapat yun yung isa sa ano natin, isa sa assignment natin. Isipin mo ngayon, ano yung pinaka-rason? Bakit gusto mong gawin yung negosyo? Bakit gusto mo maging successful sa business po nito? So, parang building po yan. Ang building, the more na mas malalim yung pundasyon, the more na mas matibay yung building kahit anong bagyo yung dumaan sa kanila. Same with sa atin. The more na mas mababaw ang pundasyon mo, yung why mo, bakit mo to ginagawa tong business. Hindi kasi ginagawa ko tong business na to, Sir Jojo, kasi gusto ko lang, alam mo yung madagdagan lang yung ng 5,000 yung ano, yung pamalengke ko. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Pag inisip mo kasing part-time lang to, ganun din yung effort mo at ganun lang din kababaw yung foundation mo. Kaya konting rejection, konting challenges na dumating sa atin, mabilis mo tayong tumumba. So, wala tayong makikitang building na nag-i-stay, nakatayo pa rin ngayon, na dumaan na sa napakaraming bagyo, dumaan na sa napakaraming lindol, pero nakatayo pa rin ngayon, wala pong building na ganun na matibay kung hindi malalim ang pundasyon. Tama po ba? So why? Isipin mo yan. The more na mas malalim yung reason mo bakit mo to ginagawa, the more na mas maganda. Na po, mas motivated ka. Na kahit na mapaiyak ka, na po sa mga rejection, sa mga challenges na maaari mong kaharapin,
while doing the business, dire-diretso ka. Tatawanan mo lang yung rejection. Tama ba? Kasi iba yung motivation mo. Iba yung reason mo. Bakit mo ginagawa ang negosyo po na to. So, hindi po ito, hindi po ito pababawan ng reason or why. Ang network marketing, kaya thumb yung pinakauna natin, the more na mas malalim ang rason, the more na mas maganda. Na po? Kasi pansinin mo, kahit kung wala tong thumb, yung apat lang na to, anong magagawa mo? Hindi mo mahahawakan yung isang bagay. Tama po ba? So pag hindi mo nahawakan yung isang bagay, malambot, mabilis mong mabitawan. Ganun din yung sa atin. Pag wala tong thumb na to, pag wala tong yung why na to, mabilis kang bibitaw. Ayaw ko na. Mainit. Ayaw ko na kasi nahirapan ako. Ayaw ko na kasi nireject ako ng kaibigan ko na best friend ko pa man din. Akala ko siya yung unang mag-join sa akin. Yung kumare ko, yung kumpare ko. O kaya yung kapatid ko. Biri mo kamag-anak ko na tinanggihan ako. Tama ba? So the more na mas malalim, mas maganda. Okay? So alamin mo yun. Dapat alamin mo yun. Yung family mo, yung mga anak mo, may mga nang-aapi sa'yo. Gusto mong patunayan sa kanila na mas, kumbaga, meron ka talagang magiging resulta sa negosyo na ginagawa mo ngayon. The more na mas malalim, the more na mas maganda. Now, sabi dyan, meaning, thumbs support all fingers. Tama? Pag wala to, yung apat na to, parang wala lang din. Tama? Kaya, the thumb supports all fingers. Just like your why supports your entire business. So kung eto, yung thumb na to, sinusuportahan niya lahat to para maging kapaki-pakinabang, same din daw po. Yung why natin, which is the thumb na po, supports your entire business. Kasi pag naulanan ka, nainitan ka, nireject ka, inindyan ka, may invite ka, pinuntahan mo, bumiyahe ka pa, pagdating nun, di ka sinipot. So mag-quit ka na kapag mababaw ang reason mo, ang why mo. Tama? Alam mo, ako, ang sikreto ko po, the more na may nagre-reject sa akin, mas lumalalim yung why ko. Nadadagdagan, syempre tayo, family yung why natin. Yung pinaka-why ko, gusto kong, alam mo yung parang mabigyan na magandang buhay yung mga anak ko. No po? Yun yung reason ko. Every time nahihirapan ako, iniisip ko lang yung bunso ko. Iniisip ko lang yung anak ko. No po? Iniisip ko lang yung asawa ko. So yun yung why ko. Pero every time na nire-reject ako, may taong nag-reject sa akin, nadadagdagan ulit yung why ko. Alam mo bakit? Imbis na nangihina ako, ang ginagawa ko po, mas nagigigil ako. Kasi yung tao na yun na nag-reject sa akin, na iniwan ako, na hindi naniwala sa akin, na inindiyan ako, siya ulit isa sa reason, nagiging challenge sa akin para patunayan sa kanya na tama ako at mali siya. Okay? So the more na mas malalim yung why, mas maganda. So, your why fuels consistency. Nadapa ka, nahirapan ka, na-reject ka, isipin mo lang ulit, balikan mo lang ulit, ano ang dahilan? Bakit mo to ginagawa? Anong reason bakit mo ginagawa yung business? Ito yung magpupush sa atin para magtuloy-tuloy. Diba? Ano ba? Ang sabi dito, income alone is not enough. Dahil gusto kong kumita ng gusto kong kumita ng 100,000. Gusto kong kumita ng malaking income. Pag ganun yung why natin, mababaw po. Kasi pwede kang magtrabaho. Kung gusto mo lang kumita, pwede kang magtrabaho. Napo, at sa trabaho na yan, pwede ka rin naman kumita. Sapat lang. Okay? Pwede ka rin naman kumita dyan. Napo, kung kita lang, pwedeng wala yun sa network marketing. Pwedeng wala yun sa socialite. Pero kung yung reason mo, yung why mo, higit pa sa pagkita ng pera. Napo, sabi ko nga, the more na mas nakakaiyak, nagiging emotional ka while doing the business at iniisip mo yung why mo, yung reason mo, mas maganda. Okay? Mas maganda. Income alone is not enough. Na reason or why or yung foundation para gawin tong business na to. Dapat more than income. Okay? Next po. Purpose keeps you doing or going during challenges. Ito na yung nabanggit ko kanina. Yung purpose, gusto mo ng legacy, gusto mo na tawag ito yung ating why na to, no? Mabago yung buhay ng buong pamilya natin, ng mga anak natin, ng asawa natin, ng parents natin. Sabi diyan, ang tawag diyan ay goal, why or purpose. So the more na alam mo, mas malalim yung purpose mo, bakit mo ginagawa tong business na to, keeps you going during challenges.
Ito yung parang taga-push mo. Na nire-remind ka, sabihin sa'yo, Jo, dire-diretso lang. Okay? Huwag kang magpa-apekto, dire-diretso ka lang. So, ang tawag dyan ay thumb. So, review natin. Ano yung finger number 1? Thumb. Ang thumb po, nagre-represent sa foundation o yung why o yung reason mo. Bakit mo to ginagawa yung business na to? So, the more na mas malalim, ito yung magtutulak sa'yo para mag-continue, magtuloy-tuloy. Okay? Na gawin ang business natin. So ngayong gabi, alamin natin, no? Kung ano ba talaga yung why natin. Ano ba talaga yung reason natin bakit mo ginagawa tong business na to? More than income. Ano yung dahilan? Okay? Ano yung dahilan bakit mo to ginagawa? Kailangan maisulat mo yan. Kailangan maitanim mo yan sa isip mo kung ano yung reason bakit mo ginagawa ang business na to. The more na mas malalim na foundation, the more na mas matibay ka habang ginagawa mo ang business po na to. Okay? So, malinaw po yan ha. Now, next. Okay. Thumb 1, sabi dito, may scenario tayo dito. An affiliate starts only for extra income. So, merong isang affiliate, sabi niya, mag-join ako sa Socialite kasi gusto ko lang magkaroon ng extra income. O, yun yung sinasabi ko kanina. After 2 months, sales slow down, he quits. Humina, wala na ako masyadong nare-recruit. Nakadalawang buwan na ako. Eh dahil ang reason niya, extra income lang niya, yung business, ano po nangyari? Na po? Mabilis siya mag-quit. Kasi mababaw yung foundation po niya. Okay? The more na mas malalim, mas maganda. Now, ito pa isa. Another affiliate, no, another member, starts to support family medical needs. Yung isa, iba yung reason niya. Hindi extra income. Meron siyang kamag-anak, mahal sa buhay na may cancer, may sakit, na kailangan niyang suportahan. Tama? Kailangan niyang suportahan para ito po ay mabuhay. Even when sales are slow, humina, she keeps learning and working kagaya ng ginagawa natin ngayon. After 6 months, her team grows. Kahit humina, kahit bumagal, dahil mas malalim yung dahilan niya kung bakit niya ginagawa ang negosyo na to, na po, nagtuloy-tuloy siya, mas lalo siya nag-invest sa learning kagaya ng ginagawa natin ngayon, and lalo siyang nagsipag. Lalo niyang ginalingan kasi humina yung sales, kailangan niya mag-double effort kasi kailangan niyang suportahan yung kamag-anak niya, mahal niya sa buhay na meron pong karamdaman. So the more na mas malalim, kaya sabi dyan sa lesson, strong why, strong staying power. So, yung mga tao na nag-quit sa network marketing business natin, sila yung tao na yung why nila, yung foundation nila, yung reason bakit ginagawa nila tong business, mababaw. Mahina. Pero sabi dyan, strong why, the more na mas matibay na dahilan bakit mo ginagawa tong business na to, strong staying power. Mas lalo siyang nag-e-effort. No po? Mas lalo niya binibigay yung kanyang best. No po? Habang ginagawa yung business na to. That's why, very important yung number 1. Finger number 1, the thumb. So, mula ngayon, kung gusto niyo po na talagang mas maging eager kayo na gawin yung business, the more na mas malalim at matibay na why or reason bakit mo ginagawa tong business na to ay mas maganda. Bakit po? Mas magiging matibay ka, mas magpupursige ka kahit ano pa yung ma-experience mo while doing the business. So, yan po yung number 1. Proceed tayo. Okay? Sabi dito ng isa pong author, he who has a why to live can bear almost anyhow. Ano daw pa sabi? He who has a why to live can bear almost anyhow. Kaya lagpasan lahat. Kaya minsan kahit mainitan ka, mayroon kang reason, malalim yung reason mo eh. Malalim yung dahilan mo, bakit mo ginagawa tong business na to. The more na mas malalim, ano man yung, sabi nga, ano man tayo, batuhin man tayo ng sibat, dire-diretso. Tama? Ma-reject man tayo, dire-diretso yung ginagawa natin yung business. Na po? So, palaliman tayo ng why dito. The more na mas mababaw yung why mo, the more na mas mabilis ka mag-quit
sa business natin dito, sa socialite. Pero the more na mas malalim, mas ano po kayo, mas, alam mo yung, mas matapang kang salubungin lahat at magtuloy-tuloy at magstay. Na po? So, the more nalaliman po natin yung ating why. Now, punta tayo sa number 2. Number 2, finger number 2, index. Hintuturo. Which is, ito po yung point the way. Di ba yung hintuturo? Kaso sa Pilipino kasi, sabi ng Filipino, saan po ba papuntang ganito? Nguso eh. Nguso, di ba? Pero ito po, ito yung next natin. Finger number 2 ay index. Point the way. Siya yung nagpo-point, tinuturo niya kung saan tayo papunta. Okay? Saan papunta? Doon. Diyan. So, point the way. Index po. Okay. Ano po ang meaning nito? Okay? Kung etong thumb ay why, reason, bakit mo to kailangan gawin ng business? Kailangan may patunayan ka. Kaya hindi ka mag-quit basta-basta. Yung number 2 naman ay prospecting and inviting. Ito yung magtuturo sa'yo kung saan ka papunta. Magdedirect sa'yo. Kaya sabi dyan, meaning, the index finger points direction. Kung yung direction mo, ang goal mo ay ano po, ang goal mo ay mag-dreamer, ang goal mo ay maging 2-star elite, ang goal mo ay maging 5-star elite, gusto mong kumita ng milyon-milyon kada buwan, gusto mong mabago yung buhay ng buong family mo, ito ang magtuturo. Prospecting and inviting. Kapag wala to, okay, kaya sabi dyan, the index finger points direction kung saan ka papunta. Ito yung magpipredict kung saan ka papunta at kung ano yung magiging result mo. Index finger. So in network marketing, nga sabi dito, it means showing people the opportunity. The more na mas marami kang pinipresentan, okay, the more na mas bibilis. At yung prospecting mo, the more na parami ka ng parami ng mga prospect na pwedeng share ng business, share ka lang ng share ng business, the more na ano po, the more na maari pong magkaresulta ng mas mabilis at mas malaki. Kaya question natin, teka, ang tawag dito, ilan ba yung prospect ko? O sige, malalim yung why ko. Ang next ko ngayon, ilan ba yung prospect ko? Ilan ba yung ini-invite ko? Ilan ba yung sinisharean ko ng opportunity ng business? Daily or weekly? O tanongin niyo po sarili niyo, ngayong linggo, ilan kaya ang na-share namin ng business? This week. Or last week bakasyon last week Pero ang question na lang, ilan yung sinishare natin? Ilan yung pinoprospect natin na maaari nating maset ng presentation at i-share yung ating pong negosyo? Ilan po? Okay? So, dyan po magbabase kung paano lalaki yung business. Dyan po magbe-base kung ang business ba natin ay lalago na po or hindi. Kung ilan yung ating prospect or yung tinatawag natin na prospecting and inviting po. Okay? So now, ang key points yan, invite, don't convince. So no need. Especially maganda yung opportunity po na sinishare po natin. Na po? Invite, don't convince. Invite mo lang. At once na invite natin during presentation, alam naman natin, no, pag maganda yung opportunity na ino-offer natin sa mga tao, yung tao, sila mismo magde-decide. Huwag mo unahan. Ngayon, parang ganito, ay, hindi ko nilang invite to si Kumare kasi may pera na to Inunahan mo Huwag mo unahan. Invite mo lang. Don't convince. No need to convince. Na po? Kasi ang tao, pag alam nilang maganda yung opportunity, na po, ang tao mismo yung magde-decide para sa sarili po niya. Hindi tayo. Okay? Ano pa? Invite, don't convince. Share, don't chase. Huwag kang magmakaawa. Mare, mag-member ka ng Mare, parang awa mo na. Mahirap yun. Pagka ganun, tama po ba? Yan naman nagmamakaawa ka, lumuhod ka na sa harapan. Tama? Mare, wala nang naniniwala sa akin. Ikaw na nga lang Inaasahan ko Tama? So, share, don't chase. Kasi malaramdaman ng tao na naghahabol ka. Na kailangan mo. Ang gawin mo, i-share mo lang yung business. I-share mo, no? I-share mo lang na, alam mo yung natural na pag-share sa kanila. And wag mo silang i-judge. Sometimes kasi, kung sino yung ginajudge natin,
Na po, inunahan natin ng decision, yung di natin ine-expect na mag-join, minsan yung pa yung nag-join agad-agad. Kaya invite ka lang ng invite. Invite ka lang ng invite, tapos share ka lang ng share. Then, ito po next. Numbers matter, but relationships matter more. Tama? Relationship matter more. So, ano po ang pino-point out natin dyan? Pwedeng marami kang prospect, marami kang invites, pero ang maganda po, mag-build ka ng relationship sa kanila. Kasi mararamdaman po ng mga members natin na gusto lang nating kumita. Tama? At huwag kang magde-demand sa kanila. Remember, may sarili po silang decision. Hindi po kayo boss. Hindi po tayo amo para i-demand natin sa kanila kung ano yung magiging, ano nila, magiging, tawag ito, feedback sa business. Mag-build ka ng relationship, makikita nila, okay, si Sir Jojo pala, concern lang talaga sa akin, gusto niya talaga akong tulungan. Okay? Numbers matter, but relationships matter more. So mag-build tayo ng relationship dun sa ating mga prospect, sa ating mga downlines, sa ating mga invites. Na po? Huwag natin ipahalata na, alam mo, nag-chase ka, parang hinahabol mo sila. Mararamdaman po ng prospect po yan. Okay? Ang gawin mo lang, i-share mo. Kaya po pag nag invite tayo, bigyan natin ng idea. Pag meron tayong presentation na ginagawa, sabihin po natin sa kanila na ganito, invite lang namin kayo. Business, maganda tong business na to, gold business to. Ngayon, pag nagustuhan nyo, okay. Pero pag hindi nyo nagustuhan, walang problema. Pwede kayo mag-join, pwede rin hindi kayo mag-join. Very effective po yan. Kahit dun sa dati pa na ginagawa natin, very effective po yan. Hindi mo kailangan mamilit sa negosyo natin na to. Kasi pag pinilit mo sila, pag naging successful sila, baka ikaw pa yung masisi. Tama ba? So baka ikaw pa yung masisi. Kaya ang gawin mo lang, i-share mo lang yung negosyo, i-share mo lang yung business sa kanila. So, may scenario tayo dito. Sabi diyan, an affiliate or member messages 100 people with pressure. Alam mo yung pinit-pressure? Gets blocked. Given yan ngayon, iba-block ka, ang kulit mo eh. Paulit-ulit. Sobrang kulit, di ba? Pinipressure mo yung tao. Na po? May mga strategy na hindi halata na parang pinipressure mo, pero halata din minsan kapag pinipressure mo eh. Tama po ba? Pero ito maganda. Another affiliate invites 10 people. Okay? Sincerely, per day, 3 show interest, 1 joins weekly. So, yung 10 lang, hindi paramihan ng invites. Minsan tayo, nag-ano na tayo, nag-spam na tayo. Kahit sino-sino na lang ini-invite natin, mag-build ka ng relationship. Sometimes, kahit 100 tao yung invites mo, hindi ka nagbi-build ng relationship tapos pinipressure mo pa yung mga tao, ibablock ka talaga ng tao. Kahit siguro ako, ibablock ko, ang kulit eh. Tama? Pero pag naramdaman ng tao, kaya sabi kanina, mag-build ka ng relationship sa kanila. Na po? Ipakita mo na concern ka sa kanila at gusto mo silang tulungan. Sabi dyan, eto, nagjo-join. Weekly, isa nagjo-join sa kanila. 10 lang yung invite nila. Pero dapat sincere ka sa pag-i-invite sa kanila na yung sinishare mo ay business, negosyo. Actually po, mag-join po sila o hindi, na po, at least na-share muna ng business. Tama ba? Yun ang importante. Kasi later on, na po, ilang araw lang, ilang buwan lang, pag nagka-result ka na makikita nila yon, ba, sinure sa akin ni Jojo yan na hindi ako naniwala sa kanya. Ngayon may result na. Tama? May mababalikan ka. Kasi prospect mo yan before. Tama po ba? So, ano ka lang, present ka na ng present. Kaya alam niyo po, ang effective po ngayon, Zoom meeting. Ganito, para, lalo na ngayon, sobrang mahal po ng gasolina, di ba? So, effective tong ganitong online na lang. Tapos every Monday, invite niyo yung mga, pag may nag-join sa inyo, invite po natin sa ganitong training para sila din po ay, ano po, maka-attend ng training. Importante pa rin yung training. Kahit online. Tama ba? And yung ginagawa po ng ilang members natin dito, no? Ang ginagawa nila, para hindi rin sila mahirapan, bumiyahe ng malayo, ini-invite nila yung mga kapitbahay nila. Ginagawa nilang host yung bahay nila, magpakape ka lang, isang tinapay, tapos na yun. Actually, no need ng Jollibee lagi eh. Na po? Invite mo lang. Ang tawag natin doon before, home meeting. Na po? So doon natin sila iimbitahin, pepresenta ng business. Pag nagustuhan, go. Pag hindi, walang problema. Huwag kang mamilit. Kaya inviting is not about connection. Is about connection, not force. Sabihin mo na,
Hindi na kita pautangin, kakalimutan na kitang kamag-anak pag di ka nag-join sa akin. No po? Nananakot ka pa. Pero sabi dyan, inviting is about connection. Okay? Mag-build ka ng connection sa kanila. Mag-build ka ng, alam mo yung mag-build ka ng ano ng relationship sa kanila. Na po? At mararamdaman po yun ng inyong mga prospect. Huwag mo silang pwersahin. Okay? Inviting is not about is about connection, not force. Na po? Kaya yung iba, pag pinwersa natin, mag-join lang yan, nahiya sa atin. Pero later on, pag walang connection, pag naramdaman nila na, after lang to para magkaroon siya ng direct referral. After lang to para magkaroon siya ng binary. After lang to para sa something na ganito, para kumita sa akin. Pero pag walang connection, di ka nakapag-build. Na po, pag pera-pera lang, mahalata po sa atin yun eh. Mararamdaman ng prospect natin yun eh. Okay? So, inviting is about connection. Mag-build ka muna ng connection na po, huwag mong persahin yung mga tao. Okay? Share lang ng share, ng share, ng share. Hayaan mo silang mag-decide para po sa sarili po nila. Okay? So, now, ang sabi ni Jim Rohn, sabi niya, success is nothing more than a few simple disciplines. Practice every day. Practice every day. So, success is nothing more than a few simple discipline. Practice every day. Alam mo yung habit na tinatawag, araw-araw mong gawin yan, mamrospect ka. Tama? Araw-araw ka na mamrospect. Dati, meron kami tinatawag na ano eh, na namumusakal, makatabi mo lang sa kotse, makatabi mo lang sa jeep, sa LRT, MRT. Kaya minsan maganda pa wala service eh. Minsan kasi marami kang prospect, katabi mo sa jeep. Diba, pag nakita mo medyo pagod-pagod na sa, makipagkwentuhan ka. Pag nakuha mo yung trust niya, kwento mo meron kang business, invite mo na dito sa office. O kaya invite mo sa presentation natin. Online, pwede po yan. Okay? At practicein natin yan every day. Success is nothing more than a few simple disciplines. Practice every day. Okay? Practice every day. Araw-araw mag-prospect ka. Araw-araw mag-invite ka. Okay? Mag-invite ka. Especially, meron na tayong mga online presentation na ginagawa. Okay. O, mabilis na tayo. Number 3 na tayo. Number 3, ang tawag natin dito ay the middle finger. Ito po yun. Okay? Ganito ko lang kasi baka hindi magandang tingnan eh. Diba? The middle finger or finger 3. Ito po yung next. Ang tawag dito ay presentation or show the plan. Diba kanina na prospect ka? Nag-invite ka. Minsan po, may mga ano tayo dito, meron tayong mga top distributor na po, hindi ko minomotivate kayo na hindi kayo mag-present na, pero meron talaga magaling lang mag-invite. Na po? Pero, mas maigi, okay, mas maigi at wala akong nakita talaga na nagiging successful sa ganitong business na hindi po siya nag-practice mag-present ng business. Very important yan. Maganda kasi, kapag magaling yung upline mo, okay din naman yon. Pero mas maganda kung ikaw mismo matuto kang mag-share ng business. Di ba? Meron naman tayong PowerPoint. Practicein mo kung paano siya pinipresent. Meron tayong mga video kung paano yan pinipresent. Mula sa company profile, mula sa marketing plan, pati yung mga adlib doon, adlib ko, adlib ni upline, i-combine mo yun. Kaya ang ginagawa ko before, nakikinig ako sa isang speaker. Pag meron siyang magandang isiningit na adlib, ang ganda nun ah. Tama? Kinokopya ko yun, sinusulat ko yun. Pagdating sa ganitong presentation pala, sa side na to ng presentation, ito yung sasabihin, maganda pakinggan. So gagayahin mo lang yun. Kasi ito po ay copy-copy business. Ang negosyo natin, kailangan marunong kang mangopya. Tama po? So show the plan. The more na mas marami kang pinipresentan, mas maganda. At ang maganda din, matuto ka na mag-present. Wala pong yumaman, naging successful sa negosyong ito na laging si upline na nagpe-present. Dapat ikaw, matuto kang mag-present. Okay? Pag-aralan mo. Kahit wala kang kausap, meron kang may PowerPoint dyan. Ang socialite, ganto, 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 ganto. May video naman tayo. Sundan mo lang yung video hanggang sa masaulado mo siya. Pero ang very important, mag-practice ka. Kausapin mo yung kaibigan mo. Mare, meron akong business, may gold business ako. Bago lang ako, hindi pa ako marunong mag-present. Okay lang ba, Mare? Pag-practicean kita. Di ba? So, kausapin mo na kagad yung mga taong di ka matatanggihan. Ang maganda, i-present mo yung business kahit nagpa-practice ka pa lang, okay lang yun kahit may makalimutan kang sabihin. Alam mo bakit? No po? Kasi nagpa-practice ka nga eh.
Sila, hindi nila alam na mali na yung sinasabi mo or may kulang doon sa sinasabi mo kasi sila, hindi pa naman sila member. Ikaw nga, member ka na eh. Tama? Hindi mo pa perfect eh. What more sila? Tama po ba? So, present ka lang. Very important yan, matuto kang mag-present, mag-share ng business. So now, meaning, the longest finger, which is represent itong ating middle finger, represents the main exposure point of the business. Ito po yung sikreto. Ito yung dahilan kung bakit lalaki yung network mo. At ito yung sikreto para mas maraming dumami talaga yung network natin. Yung mga tao natin kapag tayo po ay nagpe-present. Okay? Kaya share ka lang ng share ng business. Now, ang question, Sir Jojo, pag nag-present ba ako, kailangan mag-member sila kaagad? Alam mo po, ikaw pa rin ang magbe-benefit. Mag-member siya, magbe-benefit ka. Hindi siya nag-member. Lugi ka ba doon? Hindi. Alam mo bakit hindi ka lugi? Kasi natuto kang mag-present. Nakapag-practice ka kahit hindi siya mag-member, nakapag-practice ka naman mag-present. Tama? So mas maigi yun. Napag-practicean mo siya. At ang maganda dyan, mag-join siya sa hindi, at least alam niya na ganun yung business mo. Okay? Nagiging aware siya. At least, paano kung nag-member siya? At least nag-try ka. Tama? At least nag-try ka. Maganda pala yung business mo. O paano mo malalaman na maganda yung business mo? Paano malalaman ng prospect mo na maganda yung negosyo mo kung hindi mo tinry na mag-present or pinresent sa kanya? Tama? So, maigi na itry mo. Okay? Ang pinakamaganda dyan, nakapag-practice ka. Okay? Nakapag-practice kang mag-present ng negosyo. Ako po nagsasabi sa inyo, unang presentation, kakabahan ka. Pangalawa, may kaba pa konti. Pangatlo, medyo nawawala-wala na. Pang-apat na presentation mo, mag-join yan o hindi, hindi ka lugi. Iisipin mo lang, nag-gain ka, natuto ka, nag-practice ka lang. Paano kung nag-present ka ulit pang-lima? Pang-lima po ako, naniniwala ako, pang-lima, halos wala na pong kaba. Okay? Pang-limang presentation mo, halos wala na pong kaba. Yung 5 presentations po na yan, sa una lang nakakaba. No po? Pangalawa, maaari. Pangatlo, maaari. Pero sa panglima na yan, 5 practice po, maniniwala po ako na perfect mo na paunti-unti yung presentation. Kaya naniniwala ko yung pang-anim, baka mag-join na yan. Pero sa ganda ng opportunity na sinishare po natin, baka pangatlo pa lang, baka may mag-join na sa'yo. At least, doble yung balik sa'yo. Natuto ka ng mag-present, pangalawa, may bago ka pang member. Tama? So, yan po ang very important dyan. Show the plan. Okay? Now, product, anong mga kailangan mong i-present? Product presentation. Siyempre, kailangan alam mo yung produkto. Now, nasa presentation na natin yan. Nandyan na lang yan, halos basahin mo na lang at tapos mag-a-adlib ka na lang. Kung ano yung adlib namin, yun na lang din yung adlib mo. Wala kang kailangan baguhin kasi effective na yan. Okay? Next, business opportunity marketing plan. Ito medyo challenging to. Pero, sabi ko nga, yung first, second, third presentation, practice. Mag-join o hindi, ang purpose mo, mag-join o hindi yung prospect, okay lang kasi nagpa-practice ka lang. Tama? Tama o tama, di ba? Tamang-tama po yan. So, yun po yan. So, practice ka. Business opportunity, marketing plan, tas vision and lifestyle. Alam mo po, pinapakita natin yung ating marketing plan, actually part na rin ng marketing plan, kung saan tayo papunta. Tama? Kung ano yung naghihintay sa atin, sa opportunity na sinishare po natin, sa negosyo po natin. So, very important lang, mag-share ka. Okay? I-share mo lang. Vision and lifestyle. Ano yung naghihintay sa akin once na sinipagan kong gawin ang business po na to? Okay? Ano ba yung naghihintay sa akin? So, yun lang po, yung tatlong ipapakita natin. Now, ang sabi dyan, even if you have the best opportunity, o sabihin na lang natin, yung business mo, yan na yung pinakamaganda. Tama? Pinakamadali. Pinakamagandang produkto, pinakamagandang marketing plan, ikaw na meron. Pero sabi dyan, even if you have the best opportunity, your business will never grow if you don't share it. Kapag hindi mo shinare yan, tinago mo lang yan, wala yan. Tama ba? Hindi lalaki yung business natin. Kaya show the plan, presentation. Share mo lang ng i-share. Sabi ko nga, mag-practice ka. Practicean mo lang yung ibang mga tao. Especially, ang pinakamagandang practicean, kamag-anak, pamilya, best friend, kumpare, yung mga hindi ka maindian,
Pare, pagbigyan mo lang ako, ipe-present ko lang sa'yo, magpa-practice lang ako. Tama? So, paunti-unti. Pero, syempre, kahit nagpa-practice ka, ibigay mo yung best mo. No? Ibigay mo yung best mo sa presentation. So, sabi nga, kahit gaano kaganda yung opportunity, kahit gaano kaganda yung negosyo mo, kung hindi mo to sinishare, wala din yan kwenta. Tama ba? Tama po ba? So kahit gaano ka kagwapo, nakatakip yung mukha mo, di ka makikita kung gwapo ka talaga o hindi. Tama ba? Kailangan mo pakita yan. Okay? Now, sabi dyan, an opportunity known only to you builds nothing. Kahit gaano kaganda yung opportunity, kahit gaano kaganda yung business natin, ikaw lang nakakaalam. Hindi mo sinishare. Ang sabi dyan, parang ulam yan na masarap na binuro mo lang, mapapanis yan. Tama ba? Kahit gaano kasarap yan, kahit gaano kaganda yung opportunity natin, pero pag hindi mo sinishare dun sa mga kakilala mo, no? Ano po mangyayari? Hindi po, walang makakaalam na negosyo, mapapanis yan. Tama? Mabubulok yan. So mula ngayon, practice ka. Show the plan. Hindi po pwede na si upline lagi ang nagpe-present. Okay? Pag-practicean mo yung mga hindi ka mahihindian. Yun po ang una. Yung mga taong hindi ka mahihindian, yun yung una mong presentan. Ngayon, sabi ko nga kanina, mag-join o hindi, hindi ka lugi. Bakit? Nakapag-practice ka. Tama? Ngayon, swerte, di ba? Swerte mo kapag nag-join, di mas maganda. Pabor sa'yo. Actually, wala kang lugi. Mag-join o hindi, wala kang lugi. Okay? Ang importante, share lang ng share, ng share, ng share ng business. Bakit po ini-encourage natin sa middle finger? Number 3, yung presentation, yung show the plan. Bakit ini-encourage natin na every members matutong mag-present? Kasi hindi palagi kasama mo si upline. Tama? Hindi palagi nandyan si upline na kayang mag-present. Paano si upline nasa ibang lugar? Alangan puntahan ka pa niya. Nandyan na yung prospect mo. Dinalaw ka ng friend mo sa bahay. Kailangan mong presentan, sharean yung ng business yan. Sabi mo, ay, wala si upline dito, hindi ko na lang i-share sa'yo. Sayang yung pagkakataon. Okay? So, matuto tayo, encourage natin yung sarili natin na matuto na ano po, na mag-share ng business, ng negosyo natin. Para kahit saan, pwede mong gawin ang negosyo kahit wala si upline. Okay? So, yan po ang importante. Uy, kailangan Sir Jojo, may prospect ako. Kailangan hintay ko muna si upline. Nandito na ako sa opisina. Kung nagmamadali yung prospect mo, sayang. 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 So, sabi dyan, kahit gaano kaganda yung opportunity, pag hindi ka nag-share, wala lang din yan. Walang kwenta yan. Kailangan matuto tayong mag-share. Ito maganda. May isang senaryo. Sabi dito, there was an affiliate, okay, member, who could speak confidently and connect with anyone. May isang tao daw, magaling magsalita. Magaling makisalamuha sa ibang tao. People love listening to him. Magaling magsalita, gustong-gusto siya ng tao. But he rarely invited or shared the opportunity. Magaling magsalita, magaling mag-present, nakikinig sa kanya yung mga tao, pero siya, magaling lang magsalita, pero hindi niya sinishare yung opportunity ng business. Months passed, lumipas yung ilang buwan, walang nadagdag sa team niya. Hindi lumago yung team niya. Walang result. Bakit? Hindi siya nag-share kahit magaling siya. Tama? Kahit marunong siya. Dahil hindi siya nag-share, ano po nangyari? Siya po ay walang resulta. Not because he lacked talent. Hindi dahil hindi siya magaling. Hindi dahil sa hindi siya marunong. Pero hindi siya nag-share. But because he lacked action. Kaya maaring magaling ka magsalita, may talent ka magsalita. Pero kahit gaano kaganda kanina, sabi nga, kahit gaano kaganda yung opportunity natin, hindi mo sinishare. O kahit gaano ka kagaling magsalita, pero hindi mo sinishare, wala din po yun. Okay? Paano malalaman nung tao na meron kang magandang daladalang opportunity kung hindi ka nag-share? Tama ba? Pero yung isang affiliate, ito na. There is an affiliate who was not good at presenting the business. Meron namang hindi magaling. But he shared it every day. Araw-araw nagpe-present siya. Hindi siya magaling mag-present. Baka bulol pa nga ito. Tama? Baka bulol pa to. Pero every day, nagpe-present siya. Every day, advantage kung magaling ka. Pero kung hindi ka nagpe-present, walang kwenta. Tama? Sabi sa training natin. Pero merong isang tao,
isang member, hindi magaling magsalita, pero everyday nag-share siya ng business. Over time, his team grow, consistency, beat talent. Tama? Tuloy-tuloy ka lang. Tinatalo po nung tuloy-tuloy na tao, okay, yung magaling. Opo? Basta consistent ka lang. So, ano yung lesson? Ang lesson natin, consistent sharing of the business is the key to what? Exponential growth. Gusto mo lumaki yung network mo? Dapat everyday nagpe-present ka at matuto kang mag-present. Okay? Small daily action or actions lead to lasting results. The more, okay, na ginagawa mo to araw-araw ang negosyo, saan to papunta? Magkakaroon ka talaga ng resulta. Okay? Kahit di ka pa ganun kagaling. Kaya nagtataka ka. Ako po kasi ay Bisaya. Ako po ay Bisaya. Maraming Bisaya na nagiging top earner. Hindi naman sila magaling mag-English. Minsan nga nabubulol pa kami mag-Tagalog. No po? Pero bakit mas maraming top earner kaysa sa Tagalog? Alam mo bakit? Kasi sila aggressive pa din. Kaya advantage natin kung yung dila natin hindi na pumipilipit. Advantage mo kung ikaw ay professional. Advantage mo kung sanay ka nang magsalita sa harapan ng maraming tao. Advantage mo yan. Pero once na hindi mo in-apply yan, at hindi mo ginamit yan, hindi mo shinare ang negosyo natin, mauunahan ka nung bubulol-bulol na tao. Tama? Kasi siya, aggressive, tuloy-tuloy siya. Meron siyang tinatawag na small and daily actions every day. So, middle finger. Okay? Show the plan. So, from now on, practice ka na. Yun ang tip ko, unahin mo yung mga taong hindi ka matatanggihan. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, hindi mo purpose na mag-member sila. Hindi mo purpose na maingganyo mo sila. Ang purpose mo, mapag-practicean mo sila. Makapag-practice ka. Pero sabi ko nga, ang tip ko na rin sa'yo, ibuhos mo. Ibigay mo yung best mo during presentation. Okay? Ibigay mo yung todo. Di ba? Makita, kasi ganito kasimple. Habang nagpe-present ka, titingnan ka rin ng tao kung excited ka doon sa pinipresent mo eh. Titingnan siya, teka lang, parang hindi siya excited doon sa opportunity na sinishare niya. Ikaw yung una niyang binabasa. Ipakita mo na excited ka. Ipakita mo na naniniwala ka sa negosyo na sinishare mo sa kanila. Okay? So, number one yan, ha? Ay, number three, pagpraktisan mo. Show the plan. Now, sabi dyan, sabi ni Robert Kiyosaki, the richest people in the world build networks. Everyone else looks for work. Na po? Yung mayaman na mga tao, nagbi-build sila ng network. So the way na nagbi-build ka ng network is share mo yung business. Build ka lang ng build ng negosyo. Everyone else looks for work. Naghahanap silang trabaho. Gusto nila sigurado eh. Tama? Na papasok ako ng 8 to 10 or let's say kunyari, papasok ako ng 8 oras, kikita na ako. Pero yung mga yumayaman talaga, yun yung nagbi-build ng network. Question, nagbi-build ka ba ng network mo ngayon? Nag-share ka ba ng business mo ngayon? Okay? So, yung number 3. Punta tayo sa finger number 4. Okay. Ang finger number 4 ay yung ring finger. Okay. Ano po ito? Tawag dyan ay follow up and commitment. Dalawa siya. Follow up and commitment. Okay. Follow up, ibig sabihin yan, na-presentan mo na sila. Na-invite mo na sila. Na-share mo na yung business. Okay? Sa kanila. Follow up mo. Tama? Mare, kamusta yung share ko sa'yo na business? Okay ba sa'yo, Mare? Alam mo, Mare, merong nag-join sa akin ngayon. Sineran ko rin ang business. Nagustuhan yung business, Mare. Maganda, Mare, kung ano, kasi left and right lang kami, Mare. Magkakatulungan tayo, Mare. I-follow up mo. Okay? Maganda rin, meron kang activities pa din. Now, the ring finger represents relationships, trust, and commitment. Alam mo natin, commitment, di ba? Ito ay ring finger para sa kasal. No? Ito daw ay, syempre, relationship. Wala namang kinakasal na walang relasyon. Tama po ba? And trust. Na po, hindi sakal, kundi kasal talaga. So, naniniwala ka sa kanya. So, the same, relationship.
Follow-up and commitment. Ang key points natin dito, follow-ups is service, not pressure. So, ulit-ulitin ko, napresentan mo na siya, huwag kang mamilit. I-share mo lang yung business. Pag na-share mo na sa kanya yung business, i-follow up mo. Mare, kamusta? I-follow up mo. Huwag mo siya ipe-pressure, Mare. Baka naisipan mo ng okay na yung business. Tapos yung mga, alam mo yung indirect, Mare, may nag-join sa akin kanina. Alam mo si Maring ganito, nag-join na sa akin kanina. Follow up yan. Diba po? Yun yung mga part ng follow up. Ikwento mo lang. Mare, baka gusto mo nang mag-join ngayon. Baka gusto mo nang gawin natin yung business. Mare, meron kang kaibigan na mahilig din sa gold. Baka gusto mo, invite natin siya dito. Share natin ng business. So, sabi dyan, follow up is service, not pressure. Okay? Huwag mo siyang pressured. At ang maganda dyan, dalawa ang follow up mo. Yung napresentan mo, at saka pangalawa, yung nag-join sa'yo. Kasi kahit na nag-join na to, kailangan ma-follow up pa rin natin. Mapa-attend natin ng training. Okay? Kagaya po ng ginagawa nyo po ngayon. Mapa-attend natin sila ng training, at saka ma-follow up na, Mare, sabi mo sa akin, pagdating ng katapusan, di ba? O, Mare, katapusan na, baka gusto mo na mag-join sa business natin. May dumating na bagong product, Mare. May dumating kami na bagong product ngayon. Ito, part 2 ng follow-up. May dumating kaming bagong product ngayon. Alam mo, Mare, mas makapal na yung gold. Di ba? Tumaas yung gold. Mare, alam mo ba, sayang. Nag-join ka na dapat ng nakaraan kasi, Mare, alam mo ngayon, tumaas na naman yung gold. So, something ganun na follow-up. Okay? Pero sabi dyan, follow-up is a service. Now, next po, most people say yes on the follow-up. May mga tao pala na during presentation, di sila kagad makapag-decide. Tama? Hindi kaagad sila nag-join. Pero majority daw ng mga tao, most people, say yes on the follow-up. Kapag nag-follow up ka sa kanila, kapag kinamusta mo sila, Mare, baka nakapag-decide ka na. Mare, merong ano ngayon, di ba? Alam mo yung follow-up na mga good news yung ibinibigay mo sa kanila. Mare, taga Cagayan de Oro ka pala. Meron tayong presentation dyan sa Cagayan de Oro. Mare, meron kaming event. Invite kita, Mare. Diba? Alam mo yung mga follow-up na ganyan, dyan po sila nagsisay yes. Hindi porkit na-invite mo sila isang beses, na-presenta mo sila isang beses, wala na. Dapat matuto tayong mag-follow up sa kanila. Okay? Pero hindi po yung pinipressure. Mararamdaman ulit nila yun. Parang service yung ino-offer mo sa kanila. Okay? So next po, ito pa. Trust closes sales. The more na, alam mo the more na yung pag may tiwala sila sa inyo, minsan yung follow-up, dalawin mo lang, kamustahin mo lang, daanan mo lang. Mare, kapilan tayo. Dala ko ng kape dyan, may kape kami. So, kapihan kayo. Pag nabibuild mo yung relationship at yung trust, minsan dun po nako-close yung isang sales. Very important po yan. So, follow-up and commitment. Ipakita mo na talagang committed ka sa kanya na gusto mo siyang tulungan. Okay? Na gusto mo siyang tulungan. Now, merong scenario dito. Sabi dito, a prospect doesn't reply after presentation. Yung isang affiliate, hindi nag-follow up. Give up na siya. Ayaw niya? Di wag. Tama? Yun yung reason natin. Yung isa naman, affiliate B, follows up after 2 days. Okay? After 2 days, nag-follow up siya, tumawag siya, Mare. Kamusta yung business natin? Napag-isip-isip mo na ba? Nakausap mo na ba si pare? Mare, kasi meron kaming event ngayon, ganto, 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 ganto. So, na-follow up mo siya. After 2 days, then, sabi niya, Mare, baka meron ka pang ibang tanong. Baka meron ka pang question, gustong linawin about business. Ito, maganda. Na po? Sabi dyan, no? Affiliate B, follows up after 2 days, answers question. Sinagot niya lahat ng mga tanong nung prospect. Shares testimonials, prospect joins. I-share mo, Mare, nag-try ako, sinangla ko kung okay ba talaga yung gold. Aba, nasangla namin, Mare, ito yung proof, oh. Ito yung proof. So, follow up yun. Tawag doon parang follow up na rin. No po? Yung isa, dahil nag-follow up siya, hindi siya nag-give up, nag-join yung kanyang prospect. So, very important yan, no? Yung follow up. Now, lesson. Sabi dyan, fortune is in the follow up. Kung gusto mo ng swerte, nandun sa pag-follow up. Sa kahit sa anong sales, sa kahit anong marketing, sa kahit anong negosyo, napakaganda ng follow up. Okay? Napaka-importante po yan. Now, sabi ulit ni Eric Worre, okay, your job is not to convince. Your job is to inform, share mo lang, and then follow up. Okay? Follow up. Lalo na kung kayo ay online marketer. Every time na nagpo-post ka, pag nag-like siya, tayo mo ulit yung mag-follow up. Mare, grabe kanina, may kinausap kami sa Pasay, may kinausap kami sa
Paranaque. Nag-join agad, Mare. Yung kinukwentuhan mo siya indirect, fina-follow up mo talaga siya. Tama? So, ang sabi dyan, your job is not to convince, your job is to inform and follow up. Yun yung trabaho natin sa network marketing. So, asa na tayo? Pang-apat na tayo. Okay? Okay. Last, yung ating pong pinky. Tawag pala dito ay pinky. Hinliliit. Yung pinakamaliit. Ngayon, pag pinakamaliit, akala natin pag maliit, parang walang kwenta. Tama ba? Pero, ang sabi dyan, pinky. Ito po, ang meaning ng pinky ay duplication and training. Duplication, yung galing mo, no? Namumultiply ka. Dumadami yung nagpe-present sa team mo. Dumadami yung umaattend ng training. Ito po ay napaka-importante. Yung pag-attend mo ng training ngayong gabi, napaka-importante nito. Parang wala lang siya. Maari sa iba. Pero napaka-importante nito. Especially kung kayo po ay upline at meron ka ng downline ngayon. Okay? Sige nga, pa-chat nga po. Sino dito yung meron na kahit isang downline? Sige nga po, pwede kayo mag-chat dyan sa chat box po natin. Na kung kayo po ay papachat po ng me sa ating chat box. Pwede po kayo mag-comment dyan. Okay? Kung kayo po, kahit isang downline lang meron ka, upline na ang tawag sa'yo. Pwede kayo mag-comment sa ating chat box po. Yan. Sige po. Pa-comment po sa ating chat box, lagay niyo lang me. No po? Kasi po, kahit isang downline lang meron ka. Ayan, meron na mga nag-comment. Okay. Me. Ayan. So, kahit isang downline lang meron ka, pero pag na-duplicate, dumami kayo. Dumami nagpe-present, nag-share ng business, uma-attend ng training, kagaya ng ginagawa nyo ngayon. Alam niyo po, hindi a-attend ng training yung downline mo na nag-iisa kung ikaw hindi uma-attend ng training. Sabi natin dyan, monkey see, monkey do. Kung ano yung nakikita ng downline sa upline niya, na ginagawa ng upline niya, yun ang gagawin ng downline. Si upline, uma-attend ng training, attend na rin ako. Kasi ikaw yung good example. Tama? Bago mo ituro, dapat ikaw din mismo ginagawa mo yung business na yun. Yung ginagawa mo yung tinuturo na yun. Duplication. Kung gusto mong gumaling, okay? Gusto mo dumami yung leaders mo, gusto mo dumami yung mga speakers sa ano mo, sa team mo, dapat yung mga leaders mo paatinin mo ng training. Encourage mo every Monday 7 p.m. umattend ng training kagaya po ngayon. Okay? Hindi lang ikaw. Kahit isa lang yung downline mo na yan, encourage mo sila 7 p.m. Monday, meron tayong training. Okay po ba yun? No ba? So, tayo ngayon, ito tayo, okay lang po ba? Next week, kung kayo po may downline, paatinin nyo na po sila, 7 p.m. po yan, next week. Okay lang po ba na paatinin nyo po sila ng training next Monday? Sige po, sino pwede gusto mag-comment? Ibig sabihin, kahit isa lang po kayo, kung 10 na yung leaders nyo, paatinin mo lahat. Paatinin mo lahat sa training. Para lahat kayo nagbe-benefit, naduduplicate ka, gumagaling kayo lahat. Now, tingnan mo to. Smallest finger is the most underestimated. But without it, growth stops. Pag wala daw to, wala din. Apo? So, anong key point? Teach simple steps. Ano ba yung mga simple steps? Sa una, ituro mo muna company profile. Pangalawa, produkto. Pang-apat, yung buong marketing plan. Paliwanag mo sa kanya. Ituro mo sa kanya. One-on-one. Nandiyan naman po yung ating PowerPoint. Apo? Teach simple steps. The more na kahit maliit lang yan, yung mga trainings ito, kagaya itong training ito, very simple po ito. 5 fingers and network marketing. Ito po yung napakasimple. Pero kung papansinin mo, yung simpleng training po na to, kapag ito po ay nalaman ng ating mga downline at na-implement nila sa team po nila, or habang ginagawa yung business, sa tingin mo, naduduplicate ka ba? Dumadali ba yung business mo? Pag yung downline mo nagpe-present na, tama? May katulong ka na nagpe-present. So habang dumadami kayo, dumadami din yung nagpe-present. Ang mahirap niyan, naging 100 kayo, ikaw lang nagpe-present. Paano kung nag-invite yan lahat at ikaw lang marunong? Ano po ang mangyayari? Kawawa ka as upline. The more na dumadami yung downlines mo, the more dapat na umaattend sila ng training. At mag-uumpisa yan sa atin as uplines.
Dapat tayo mismo umaattend ng training at pa-attendin po natin sila. So teach simple steps. Next, duplicate behavior, not talent. Duplicate behavior. Alam mo yung ugali ng tao, naduduplicate din po yan. Yung behavior ng tao, naduduplicate din po yan. Na po? Na talent. Pwede mo sabihin, okay, magaling na ako, di na ako attend. Downline, attend ka ng training kasi magaling na ako, di na ako attend. Pero, yes, magaling ka. Pero yung behavior mo, yung personality mo, di mo pinapakita na dapat pala umattend ng training. Duplicate behavior. The more, alam mo, meron tayong training sa network marketing, yung GLA, di ba? Good Learning and Listening, or GLLA, Good Learning and Listening Attitude. Bakit? Kasi sa pamagitan ng mga training po na to, nare-refresh tayo. And makikita, nagbibigay tayo ng example dun sa mga downlines natin na ikaw mismo uma-attend, kaya sila po ay a-attend din. Kaya okay lang po ba, request ko, next Monday po, doblehin natin yung ating pong participants. Okay lang po ba yun? Kahit isang downline nyo lang, maka-attend ulit ng training. Para na maduduplicate natin, behavior, very important po yan. And last po, sabi dyan, leaders are built, not born. Sa totoo lang po, maraming mga tao na hindi magagaling nung una. Pero dahil sila po ay nag-training, sila po ay paunti-unti, no, willing silang matuto, kaya magagaling na speaker po ngayon. Magagaling na speaker po ngayon. Na po? Yung mga magagaling na tumatayo sa stage, nagsasalita sa harapan ng crowd, sa tingin mo, nung umpisa, magagaling agad yan? Hindi. Pero nag-practice yan. Leaders are built. And yun po yung purpose ng mga trainings natin na to. Mag-create ng mga leaders, mag-duplicate tayo. The more na dumadami tayo, the more nadadami din yung mga leaders natin na tatayo as leader na po sa kanilang mga organization. Ang sarap kaya, kung kayo yung upline, ang sarap kaya na habang yung downline mo nasa bakasyon, kunyari itong mahal na araw nakaraan, nasa bakasyon, nakita niya, nag-reunion sila, sinisharean, upline, nagpe-present ako ngayon, pinipresentan ko yung pinsan ko. Di ba ang sarap ng ganun? Naduduplicate tayo, hindi lang ikaw yung marunong. Okay? So now, scenario. Sabi dito, a top earner does everything alone. Merong isang top earner, kumita siya, pero siya lahat yung magaling. Siya lahat nagpe-present. Siya lahat, pinaghahati-hatian siya ng mga downline niya kasi kailangan siya lagi nagpe-present. Alam mo ang nangyari sa'yo dyan? Burn out. Mapapagod ka. Pero, another leader, trains his team to do the same. 5 steps. Tinuro niya sa yung 5 fingers na training natin ngayon. Tinuro. Na po? Business grows even while he sleeps. Kahit tulog ka, nagpe-present yung downline mo, may negosyo ka. Tama ba? Yun yung goal natin. Hindi para ma-burn out tayo as leaders. Kailangan nating magturo, kailangan nating i-train, kailangan maka-attend ng training yung ating mga downlines. Duplication and training. Napaka-importante nito. Kasi pag hindi umattend ng training yung mga downlines nyo, mapapagod ka rin. Now, anong lesson? Ang lesson natin, duplication creates freedom. Gusto mo magkaroon ng passive income? Gusto mong kumita habang nanonood ka ng TV? Gusto mo habang nagbabakasyon ka, kumikita ka? Dapat mag-duplicate ka. Kailangan maturuan natin yung grupo natin. Once na nag-join, encourage natin sila magbigay ng time. Every Monday, 7 p.m., makapag-training po sila. Makapag-training sila. Maka-attend sila ng training. Sir Jojo, paano yun? Wala pa akong downline eh. Ni isa, wala pa akong downline eh. Di big sabihin ba niya, Sir Jojo, hindi pa ako upline eh. Hindi ako attend ng training. Hindi ako attend ng mga training every Monday, 7 p.m. Ang sagot ko po dyan, kaya ka walang downline. Na po? Kasi, hindi ka uma-attend ng training. Hindi mo alam kung paano gagawin yung business. Hindi mo alam yung step by step kung paano gawin yung negosyo. Kaya wala kang downline kasi hindi ka uma-attend ng training. Dapat before ka mag-build, dapat nga marunong ka na. So kahit wala ka pang downline, hindi reason yan para hindi umattend po ng training natin. Okay? Ang maganda nga, libre na nga lang po yung training natin and napakadali. Bakit po? Kasi online na nga lang natin ginagawa. Tama? Online na nga lang natin ginagawa. Maganda po niyan, kayo mismo maka-attend ng training. I suggest, may downline ka, attend ka ng training. Wala kang downline, mas dapat umattend ka
ng training para ma-duplicate ka later on. Wala kang maituturo kung wala kang natutunan. Tama po ba? So, kailangan ikaw mismo ang umattend ng training para prepare ka na kapag meron ka ng downline. Okay? Nababago yung mindset natin. Sabi ni Sir Jojo, kahit wala pa pala akong downline, kailangan umattend ako ng training. Tama po yun. Para pag nagkaroon ka na ng downline, dahil ikaw naging ugali mo na umaattend ng training, yun din yung ituturo mo, ipupukbuk mo dun sa mga downline mo. Dapat sila, kahit wala pang downline, umaattend din ng training. Kaya ikaw ay natututo, sila din natututo. Lahat kayo marunong. Okay? So gusto mo ng time freedom, financial freedom, duplication ang kailangan. Matuto lahat. Gagaling lahat. So actually po, sa atin, meron tayong, tawag ito, meron tayong speakers forum na gagawin, no? Meron tayong mga training na gagawin sa company, nakalatag na po yan. So kailangan maturuan natin yung mga potential leaders natin na gusto nyo po na makasama mo talaga na mag-build ng network. Okay? Kailangan willing sila na matuto. Okay? Sayang na rin yung pagkakataon na naka-join na rin naman sila. Di ba? Maganda po na sila din po ay matrain po natin. Kaya sabi ni John Maxwell, if you want to go fast, go alone. Mabilis ka, mag-isa ka lang eh. Tama? If you want to go fast, go alone. Mag-isa ka lang. Ang problema, 1,000, 2,000 na yung tao mo. Ikaw pa lang din. Ikaw lang yung leader. Mamamatay ka, mababurnout ka. Pero sabi ni John Maxwell, if you want to go far, gusto mo ng long term, gusto mo ng mas malayong mararating, go together. Go together. Kasama mo yung mga leaders mo. Tama? Mas malayo yung mararating natin. So, okay, i-summarize natin. The complete hand, 5 fingers of network marketing. It means 5 fingers, it means 5 foundations na kailangan sa network marketing. Number 1, why? Number 2, prospecting and inviting. Number 3, presentation. Number 4, follow-up and commitment. Pakita mo na committed ka sa kanya. Tutulungan mo siya. And number 5 ay duplication. Attend all trainings. Encourage mo yung buong downlines mo na dapat sila po ay umattend ng training. Pero sabi ko nga, ikaw yung maging example. Umattend ka ng training as upline. Okay? So yan yung ating training. At ang sabi ni Jim Rohn, ito, success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistently applying basic fundamentals. Kung natuto ka ngayong gabi, lahat 5 fingers na to, ito po ay ina-apply natin consistently. Tapo, consistently. Ang sabi dyan, success po, sigurado na po yan na makukuha po natin. Napaka-importante po nito. Okay? So, with that, actually po, tapos na po yung ating training. Ayan. Thank you very much no, sa time po ninyo. Thank you. Sana may natutunan kayo. Pwede po kayo mag-comment sa baba. Meron po ba kayong natutunan sa training po natin ngayong gabi? Okay? Tingnan ko nga. Meron po ba kayo natutunan? Say yes po sa ating pong tawag ito, chat box. Marami. Yan. Thank you po. Pastor, thank you po, Pastor. Tingnan mo si Pastor nasa US pero still. So, ang maganda dito, online lang tayo. So, kahit saan, pwede kang umattend, yung mga downlines nyo po, pwedeng umattend. Matututo sila every Monday. Tandaan nyo po yan 7 p.m. every Monday. Kahit kami member lang, patinin mo kaagad ng training. Kahit kami member lang. Okay? So, 7 p.m. po yan every Monday. So, with that, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Ipopost ko po ito sa ating page, yung ating pong record ng ating pong presentation ngayong gabi, ng ating training. So, ang request ko po sa inyo, doblehin natin yung audience natin next Monday po. Sana maka-attend din po sila. Okay? With that, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Okay, salamat. Thank you very much po and God bless.